power of the cross is indeed power. Hindi lang siya basta-basta nagiging bukang bibig na lang natin. Power of the cross, power of the cross. Tapos ang buhay mo naman, parang masaklap nito, parang hindi mo naman pinaniniwalaan yung sinasabi mong power of the cross. Okay? Power of the cross has real meaning and real impact sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi lang po siya basta sinasalita o binabanggit lamang po. Okay? It should be something na talagang ramdam mo sa iyong buhay. Unang-una, bakit po siya tinawag na power o kapangyarihan? Dahil indeed, ito po ay kapangyarihan kung talaga. Hindi po siya basta-basta yung tipong parang bukang bibig mo na lang na parang nasanay ka na. Hindi po ganun yun. Okay? Power is real power from the Lord. Okay? Ito po yun. Ang pinagmulan po niyan ay ang cross ni Jesus. Okay? When He gave His life on the cross. Napakaganda po ng mga talatang ibibigay ko po ngayon sa inyo sapagkat unang-una ang pinatawad sa kasalanan ay pinatawad na. Okay? Kaya nga po nandun yung power. Okay? Yung forgiveness na kung may nakagawa sa iyo ng pangit, ang daling magpatawad ngayon dahil pinatawad ka na. You cannot give something that you don't possess, right? Pero since nakaramdam tayo ng kapatawaran mula sa Diyos, napakadali nating magpatawad kung may mga ibang taong yes, nakakasakit po sa atin, gano'n. So, I think that's real power. Real power in real sense. Okay? So, turn with me sa okay, sandali po. Ito. Ito po siya. Yan po siya. So, nandito po yan sa Judge. John chapter 5, verse 16. Tungkol po sa pagja-judge, di ba? Nung araw sa Old Testament, ang comparison natin, kung nagkamali ka, i-judge ka agad. Pero ngayon, dito tingnan nyo. Dito muna po tayo sa John 5:22-23, no? Tingnan natin muna. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Ano pong ibig sabihin po nito? Ito pong talatang, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. How can you honor the Father? By accepting His Son, Jesus Christ, as your personal Lord and Savior. You are honoring Him by believing in the finished work of His Son on the cross. Yun po yun. Okay? Kaya nga po, lahat po ng, sabi niya, lahat ng paghatol ay ipinagkaloob na sa anak. Opo, kasi kapag hindi tumanggap sa anak ang isang tao, pag hindi tinanggap ang anak ng Diyos, talagang hahatulan siya sa impyerno. Yun po ang kahulugan ng talatang yan. At syempre, pagdating po ng araw ng judgment, si Kristo po ang uupo sa trono para hatulan ang mga hindi mananampalataya. Yun po ang ibig sabihin po niyan. At tayo po mga hindi, makinig po mabuti, tayo po mga hindi na hinatulan dahil po yan sa krus ni Jesucristo. Ito po yung sinasabi ko kanina ng umpisa, na yung power of the cross, hindi lang siya bukang bibig, hindi lang po siya parang word of mouth na parang nakasanayan mo na lang, yung parang naging practice mo lang, in Jesus name, in Jesus name. Well, no, hindi po ganun. It's real power from within because of the forgiveness of God na tinanggap natin nang maniwala tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It's all about that. Ngayon, tingnan po natin dito sa ayan po tayo. John chapter 5 verses 24. Yan, 24 muna po tayo. Shh, shh, bangay.
Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Ito may sinasabi ko, and shall not come into judgment. O again, shall not come into judgment, but has passed from death into life. Okay. Ang parallel po ng binasa natin na talatang yan ay walang iba kundi yung Romans chapter 8 verse 1. There is now no more condemnation to those who belong to Christ Jesus. No more condemnation, as in no more condemnation. Well, that's the power of the cross. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Okay? To those who are perishing, okay? To those who are perishing, the cross is nothing. Okay? For them, it is only foolishness. Wala silang interest, wala silang pakialam. Ginagawa nilang katatawanan ang krus na Jesucristo. But para po sa atin ng mga naligtas, ito po ang kapangyarihan ng Diyos na kayang bumago ng buhay at magbigay ng pag-asa, magbigay ng kaligtasan. Napaka-importante po ng salvation. Napaka-importante ng krus ni Jesucristo. Okay? Hindi lang po siya yung parang nakasanayan mo lang. Importante po sinasabi niya. Marami kasing Kristiyano, in Jesus' name, by the power of the cross, parang ginawa mo lang na parang word of mouth mo na parang naging parang tawag doon, parang ginagawa lang magic word. No, it's not a magic word. It's power. Let me remind you about it. That's very powerful. Okay, yung respect natin doon, it's everything. We have to respect what Christ has done for us. It's very important. Okay, again, tingnan natin dito. Ituloy natin sa 25, John 5:25. Tignan po ninyo. Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. O, sino ang dead dito na binabanggit? Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Okay. Ngayon, subukan po ninyong pumunta sa isang sementeryo. Kausapin ninyo yung mga patay na nandoon, yung mga nakalibing. May sasagot o wala? Wala po. Why? Dahil patay po sila. Pero ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, the time is coming, the dead will hear the voice of the Son of God. Paano po mangyayari yan? Dalawang phase po yan. Ang phase habang nasa church age po tayo, habang nasa mundo po tayo. Ang tao, pinanganak na patay sa espiritu. Pero pag may nangaral ng ebanghelyo, ng gospel of grace si Jesus, yung patay nilang espiritu, makwikwikin. At pag nag-responde sila doon sa gospel na kanilang narinig, maliligtas po sila. Therefore, doon po sila nagkaroon ng buhay. Dating patay, ngayon ay buhay na dahil nakinig sa mga ibanghelisador, sa mga evangelist, sa mga nangangaral ng ebanghelyo. Tulad po nating lahat ng mga Kristiyano. We are sharing the good news. Di ba? At sa pangalawang phase po nito, yung pong mga patay, no, na mga hahatulan doon sa white throne judgment, maririnig naman ang kanyang tinig, mabubuhay sila hindi para bigyan ng buhay na walang hanggan, kundi para itapon po sila sa tagat-tagatang apoy. Ngayon, meron din naman po yung mga namatay na kay Kristo, na mga mananampalataya noon pa, yung mga katawang lupang namatay na, bubuhayin din po yun para bigyan ng glorified body sa araw ng rapture. Okay? So, may mga phase po itong mga sinabi ni Lord dito. Applicable po yan whether spiritual man o bodily or tinatawag na literal. No? Meron po yan. So, ganyan pong pag-aaral ng Bible. Tingnan po natin mabuti. Kasi may rapture, meron bema seat, di ba? Meron din white throne judgment. At ngayon, meron mga pangangaral ng ebanghelyo na kung yung mga patay na kaluluwa, ibig sabihin yung mga patay ang espiritu, makarinig ng gospel of grace, tatanggap kay Jesucristo bilang Lord and Savior. Dahil sa narinig na ebanghelyo. Yun po yan. Yun po ang, di ba, hindi po ba tagpinas? Naanto ko. Dahil nakarinig ng ebanghelyo ni Jesucristo, magre-respond po sila. Yan po siya. Natutulog yung aso. Ano ba yun? Malagis.
So, narinig mo na bang Ebanghelyo ni Jesucristo?